에? 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 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Hi guys, this is Sky. So for today's video, samahan niyo ako sa aking journey sa pagiging tunay na kamotor rider. Ngayong araw na to, pupunta tayo sa Tuktukan Taguig para mag-take ng ating TTC course sa Compass Driving School. So maaga akong pumasok, 8 AM yung start ng klase namin. So naglalakad na ako papunta dun sa Compass Driving School that time. So for theoretical driving course, 2 days po yung kailangan kong ilaan dito. Bali, 8 hours po yung klase na dapat mong i-take. Then every exam, every day, may exam kayong i-take. So dapat maipasa mo yung exam na yun para makakuha ka ng certificate. In 2 days, basta na maipasa mo yung exam is makakatanggap ka ng TDC certificate which is needed pag kukuha ka ng student permit. So after the class, nagkumain muna kami, nag-mall, then umuwi na. So for student permit sa LTO-FT ay ako pumunta, maaga akong pumunta dito para matapos agad. And ito yung mga requirements guys. And here is my total expenses for my student permit. So, after student permit, ito na yung time na kailangan na naming mag-practice. So, every end of work, nagda-drive kami ng motor sa may C6. Dito kami nagpa-practice sa may gilid na kalsada. So, ayun, madali lang naman guys. Automatic yung motor na gusto namin i-drive. And at the same time, mabilis siya matutunan lalo na kung marunong ka nang mag-bike dati. Need mo lang i-practice yung pagbabalance, yung paggagas, pagpiga ng throttle, then after nun yung mga signal light and proper brake. In my case, hindi ako nagmadaling magpa-non-pro guys kasi after 1 month pwede ka na magpa-non-pro. Pero sa akin, nag-aral muna ako ng 3 months magmotor para once sasabak na ako sa LTO, pagda-driving ka kasi dun is marunong ka talaga. Medyo natatakot nga ako nung una na sumakay sa motor na to dahil una sa lahat hindi sa akin motor to. So baka in case na mabangga ako, bagasgasan ko yung motor ko, makasira pa ako. So yan guys, after that, I decided na kumuha na ng sariling motor ko kahit wala pa akong lisensya para makakapag-practice ako nang hindi na natakot. So Click version 3 color white po yung nagustuhan kong motor. At the same time kasi sabi nila matipid daw to sa gas. Mandatory full tank. And after that, iuuwi na natin siya sa bahay. So, ayan guys, makikita nyo, todo practice ako niyan. Noong una, medyo nahihirapan pa akong i-balance tong motor na to kasi compare kay Beat, medyo mas malaki si Honda Click. Minsan nakakaramdam ako ng panghihina na parang ayoko nang ituloy yung plano kong mag-aral magmotor. And mas nauunahan ako ng kaba lalo na paghawak ko na yung mismong manibela. Pero dahil nga nasimulan na natin to, so kailangan hindi tayo dapat panghinaan and kailangan tuloy pa rin tayo dun sa goal natin. Medyo kinakapa ko pa yung takbo ng bago kong motor. Kasi at the same time, pag hindi ganun kabilis yung takbo mo, ang hirap niyang i-balance kasi medyo mabigat din siya. Pero step by step, nakukuha din natin. Noong nakaraang Holy Week, meron akong free time na makapag-practice ng motor. So, ang ginawa ko, nagpa-practice ako every morning dun sa may village namin. Paikot-ikot, pinapractice ko yung signal light, yung tamang pagliko, and yung mga humps pagdadaan ka. So, makikita nyo dito guys, medyo nag-improve na yung pagdadrive ko. Unlike before, na nahihirapan akong i-balance siya. Medyo nakakapako na din yung tamang pagpiga sa throttle ng bago kong motor. Sabi nga nila, trust the process and hayaan mo yung mga experience mo yung makapagpagaling sa'yo. And noong nagpa-practice ako ng motor, naniniwala ako na kahit maliit na bagay man yung progress ko, naniniwala ako na big thing pa rin to para sa akin. So, after gamitin mag-practice, need din natin na i-wash yung motor natin guys. Kailangan natin silang alagaan na parang sarili nating anak. Totoo pala yung sabi nila na once na nagkaroon ka na ng motor, doon mo na ma-experience yung saya na mag-drive, mag-motor, and gusto mo lagi mo siyang makikitang malinis. Noong una kasi parang na OA ako dun sa mga rider na
konting dumi lang sa motor nila is nagagalit na kaagad sila na need na agad nilang ipa-car wash. So, after 3 months of practice, ayan, kumuha na ako ng practical driving course. And for today's video, maaga na naman tayong gumising dahil finally kukuha na tayo ng non-pro driver's license natin. So, on the way na ako sa LTO FTI guys, doon ulit ako kukuha ng aking lisensya. Medyo kinakabahan ng ate mo. Ayan, nakapag-fill up na ako ng form. Isa yan sa mga need natin. Medyo mahaba yung pila pero kailangan mo siyang tiyagain guys. Then after that, after mo makapagpasa ng form, antayin mo na lang tawagin yung name mo para makapasok ka sa loob at magbayad. Once na nasa loob ka na, pipicturean ka nila once na tinawag yung pangalan mo for examination. Magbabayad ka muna ng 100 pesos per application fee. So ayan si Inday, medyo kinakabahan na yan pero chill lang. Tamang antay ng pangalan niya kung kailan siya tatawagin. After niya natawag na ako guys, so nag-proceed na ako sa examination room. Written exam muna yung kailangan mo i-take. Up to 60 yon, ang score ko 50. So after nun, nag-practical driving exam ako. Then need ko din na maipasa yon para makakuha na ng lisensya. Kung maipasa yung dalawang exam, yung written and practical driving exam, mag-aantay ka na lang na tawagin yung pangalan mo. Need mo muna pala na magbayad ang 585 pesos for driver's license fee. So ayan, finally nakuha ko na yung driver's license ko. Worth it naman yung pag-aantay. So sa mga nagbabalak magpa-fixer dyan, mas okay na kayo na lang yung maglakad para kayo ay mas makamura pa. And always remember guys na mas lamang ang may alam lalo na once na nagdadrive na tayo sa mismong national road.